Barbie! Say, hello everyone! Welcome back to my mommy's channel. Baho mo na? Bad smell ka na? Kailangan mo na maligo. Hello everyone! So, meron akong audience here today. Actually, medyo hingal ang lola nyo kasi nagmamadili ako. Kasi, yung asawa ko gutom na siya. Gusto niya palang mag-lunch outside. Pero walking distance lang naman yun. So, maglalakad kami. And ang init ngayon, guys. Ang lala. And hindi ako pawisan, guys. Pero kahit nakaupo lang ako ngayon, grabe pinagpapawisan na ako. Ha! And dahil dyan, na-realize ko, it's been months since nag-try ako ng bagong sunscreen. Parang paulit-ulit na lang din yung sunscreen sa ginagamit ko. And most of it, as in, paubos na siya. So, kailangan ko nang mag-replenish. At the same time, I also want to try and discover new sunscreens kasi medyo nagle-level up na rin yung needs ng skin ko at the moment. Ngayong summer, yung skin ko naging combination siya. Before, nagda-dry skin pa nga ako to normal. Ngayon, it's purely combination. As in, laging oily yung noo ko, yung ilong ko. So, naghahanap ako ng perfect, lightweight, hydrating sunscreen. Lalo na ngayong summer, I really need something that's lightweight. Yung hindi malagkit sa balat, yung hindi mo ramdam na meron kang sunscreen. At the same time, ako kasi yung type na, alam nyo naman yan, gusto ko yung very healthy glow, yung finish on the skin. Medyo mahirap pagtagpuin yung dalawang yon. Kaya, nag-browse ako sa social media and syempre yung mga go-tos ko when it comes to sunscreens. Yung mga content creator friends ko, like of course, sila Sunscreen Godmother, si Miss Bella, si Miss Ross, si Skincare by Ross, of course, Dijan Angelo, and si Francis Bagsik. So, lahat ng pinuntahan kong profiles na yon, nakita ko tong sunscreen na to. And yun yung sinasabi nila, hindi daw to malagkit, it's hydrating, it has that natural glow on the skin, nakakahinga pa rin yung skin mo, pero hindi siya mabigat sa face. So, it ticks all the boxes sa hinahanap ko. So, ito yung Bello Sun Expert Dewy Essence Sunscreen with SPF 50 PA++++. Nakalagay dito, it's ultra light and hydrating, broad spectrum, UVA, UVB protection. And this costs 430 pesos for 50 ml worth of product. Pero guys, ang maganda dito, sakto, naka buy one take one sila sa Shopee sa 5/5 sale. So, malapit na yon. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. This is how the packaging looks like. And ito yung kanilang dispenser. Parang yung sa Bello Tinted Sunscreen din. So, let's see kung ano yung kanyang consistency. Oh, so hindi siya yung tipong runny na as in tumutulo. As you can see, it can still hold its weight. And try natin i-blend. I'm very curious sa kanyang consistency. It's very light. Para siyang nagbo-burst lang into water kapag sinispread mo on your skin. It's just like an essence nga. Actually, tama yung essence. Okay, in just a few seconds, nag-blend na rin siya kaagad sa skin and na-absorb siya right away. Una ko napansin, it feels very hydrating sa skin ko sa kamay. As in, naramdam ko yung hydration compared to this one na walang kahit ano. And parang meron siyang slight glow effect na nakaka-slight brighten ng skin, whereas this one looks very dull. Okay, gets ko na. Kasi yung preference ko rin, guys, actually lahat naman tayo, ayaw natin ng may white cast na sunscreen. So, isa yun sa mga no-no sa akin. Based naman din sa mga napanood ko, inabasa ko, wala tong white cast. And based din sa swatch natin. Ang ganda talaga nung finish na, guys. Ngayon pa lang, I have high hopes sa sunscreen na to. Okay, apply na natin kasi again, I'm in a rush. So, susundin ko yung 2-finger method. Kaya, maglalagay muna ako sa 1 finger muna kasi gusto ko muna siyang i-apply sa one side ng face ko para ma-compare natin yung difference in terms of the finish, the feels, and everything. Wala rin siyang strong na scent, pero hindi siya yung amoy sunscreen. Let's blend. Ang sarap ng feeling niya sa skin. Hindi ko alam kung may parang cooling effect siya or baka lang dahil din nga very moisturizing siya kaya parang nasususi yung skin ko. As in, para lang siyang essence. Alam niyo yung mga essence sa Korea, yung mas thick ng slight sa toner. Ganun yung feeling niya. And madali siyang i-blend. As you can see, blended na siya kahit ang dami nung nilagay ko. Feels very hydrating pero hindi siya malagkit. Ayan o, wala siyang tackiness to the touch. Parang ang bouncy lang nung skin ko. Ganito yung mga bet ko, sis. Definitely, this feels a lot more hydrated compared to this side. And gusto ko na hindi niya nabago yung face ko or yung complexion ko. Parang na-enhance niya lang, if anything.
Okay. So, mag-apply na rin ako on the other side. Again, same amount. Nag-enjoy ako na i-blend siya sa skin. As in, ganun lang kabilis, oh. Perfect siya for mga mabilisang application. Hindi yung parang hirap na hirap ka i-blend para magmukha siyang even. Okay, so this is how it looks like. Applied on my whole face. Tignan niyo yung glow. Ang natural nung glow. Hindi ka mukhang naka-sunscreen kasi usually, di ba, yung mga sunscreen, lalo na kung SPF 50 PA+++, halata na meron kang sunscreen. But of course, hindi siya makakatakas sa wear test. So, gusto ko kasing i-wear test talaga tong sunscreen na to. Kasi may mga na-try na ako before na at first application, okay siya, ang ganda tignan sa skin, lightweight, hydrating, may nice dew. Pero maya-maya lang, nakikita ko na unti-unti lumalabas yung problema. Like, ang lagkit na sa face. Yung iba nagsiseparate, as in kita mong it's sitting on top of your skin. Yung iba naman nagpipil, lalo na kapag naglagay ka na ng makeup on top. Those things, yung mga common problems when it comes to sunscreen. So, gusto ko lang talaga makita yung full performance niya after a long, hot day. So, yeah, mag-apply lang ako very quickly ng very, very light makeup and I will be right back. Okay, I am back. So, naglagay lang ako ng very, 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 very light makeup. Kasi ito yung mga days na talagang gusto ko makahinga lang yung skin ko. So, naglagay lang ako ng very minimal concealer, blush. Yung blush na ginamit ko, it's also cream para mag-blend lang talaga siya sa sunscreen natin or sa base natin. Kilay, lips, very, very light powder. Dito lang sa under eye. Here, sa area na yan. And here. Pero the rest, yung sunscreen lang yan. And I must say, it's also a good makeup primer. Kasi yung finish niya, dahil nga it has a natural dew, mas kumakapit din yung makeup. Lalo na yung blush nung binlend ko kanina. Seamless siya nag-blend, napansin ko. Kasi may mga sunscreens na kapag gamit ko, hindi maayos nagbe-blend yung mga nilalagay ko on top. So yun, kailangan na talaga namin lumabas. So, i-update ko naman kayo guys. Siguro mag-check-in ako mga after ilang hours or basta in between our wear test. So, balikan ko kayo later guys with my final thoughts. Wait lang, sorry. Nagmadali ako kasi hindi pala ako nakapagpakita ng time. Mga 11 o'clock yun kanina. So, now, it's 11:28. So, yeah, yun lang. Para lang may time check tayo. So, yeah, I gotta go. Bye. Just to give you another perspective or another lens. Ito, kuha siya sa phone ko. Huwag nyo nang pansinin yung lamp ko sa likod. So, this is how it looks like. Baka kasi hindi mabigyan ng hustisya nung kanina. And para lang din talaga mas makita nyo. Ang ganda talaga nung finish niya. And para kung walang suot, para lang akong nag-skincare. Sakto, kasi sobrang init. Lalakad kami. O, ikaw lang yun. Oh, yeah, naka-cinematic ako. Wala lang. Update. Okay, I am back. Sorry, medyo napa-vlog ng konti kasi hindi ko in-expect din yung magiging lakad ko today. So yes, nagpa-check up din ako and nothing to worry about. May meds na ako, so I'm fine. Functioning naman ako. And at least, ayun, meron na rin akong right meds for what I'm feeling right now. Anyway, for today's wear test, it's been saktong, actually 6 hours mahigit kasi nga 11 ako nag-stop kanina nung nag-apply na ako ng sunscreen. Since then, it's been 6.5 hours already on my face. And this is how my face looks like. Since sobrang init today, iba. As in, tumatagos sa loob ng balat yung araw. Lalo na naglalakad kami kanina umaga. About the sunscreen, ang pinaka-ina-observe ko talaga sa kanya is that if it feels malagkit throughout the day or yung parang mabigat, greasy, alam niyo yung may mga sunscreens, and actually usual yon sa mga sunscreens, na kahit yung claim nila is lightweight siya, minsan throughout the day, lalo na kapag mainit, alam niyo yung ramdam nyo na nasa top siya ng skin nyo. Like, it's just sitting on top of your skin and pag ginanon nyo, parang nagmo-move siya. Tapos ramdam niyo yung lagkit, ramdam niyo na yung weight as you go through the day. Nag-start siya na lightweight pero may weight na kasi nga nagsiseparate siya sa skin. But this one, ang napansin ko guys, talagang inabsorb siya ng skin. Pero nakita niyo naman kanina paano siya nag-set. As in, na-moisturize niya, na-hydrate niya. So parang pumasok pa rin yung hydration. So parang nilock in niya lang yung hydration. Kaya rin siguro hindi siya greasy. Kasi 'di ba yung skin natin, the more na dehydrated siya, mas nagpo-produce siya ng oil, mas lumalagkit. So I think that's why
dry, hindi siya malagkit kasi nga na-hydrate niya rin well yung skin. Aside sa maganda rin talaga yung consistency ng sunscreen. Also, another thing na na-notice ko, may mga sunscreen kasi na iba na kapag ginaganyan ko dito sa gilid, nagpipil siya. Actually, sa time pa lang na nagmi-makeup ako, kapag nagbe-blend ako using my fingers, nang nilagay ko on top, minsan napapansin ko nagpipil or parang nagbabalat. This one, wala. Ayan, tinatry ko rin ngayon. Wala at all. As you can see. As in, kung meron man, kasi combination skin ako, normal naman to have a little oil on certain parts, especially on my T-zone. So, in fairness with the sunscreen, kanina pa lang actually, nasa 4-hour mark pa lang, I'm already impressed with the performance of this sunscreen. Napansin ko na rin kanina yung mga sinabi ko, but binuo ko yung 6 hours, ganun pa rin siya. So, I'm really amazed. And in fair ha, yung mga napanood ko na videos from my content creator friends and kahit dun sa iba, consistent sila. Isa lang yung sinasabi nila na wala nga raw lagkit. I can attest to it. As in, ngayon ata yung perfect day talaga to wear test this sunscreen. Walang kalagkit-lagkit. Pero, nabibigay niya pa rin yung gusto ko na do. Yun yung pinaka-winner dun sa akin. Napagtagpo niya yung dalawang yun na gusto ko. And again, bago ko makalimutan, sabi ko nga sa inyo kanina, meron silang buy one, take one promo sa Shopee. So, you'll get 2 of these Belo Sun Expert na Dewy Essence Sunscreen for only 430 pesos. So, parang you're getting half the price lang each. So, nasa 215 pesos each for 50 ml of product. Kung gusto nyo, i-share nyo yung isa sa kapatid nyo, sa mommy nyo, sa friends nyo. Lalo na dun sa mga ayaw mag-sunscreen kasi akala nila lahat ng sunscreen malagkit. Ito yung ipatry nyo. Hindi ako mapapahiya doon. Walang halong eme. Take advantage of the sale kasi essential part talaga ng summer, lalo na ngayon dito sa atin, ang sunscreen. So, everyday mo siya gagamitin all year round, most especially this summer. Yung iba ginagamit din to pang reapply. So, yun guys, that's it for today's video. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Talagang itinawid ko siya guys kasi I know this will be a win-win review for us, lalo na kung mag-work nga tong sunscreen na to. And I'm so glad it worked out and maganda talaga yung product. So, I hope nakatulong ito sa inyo, lalo na kung naghahanap kayo ng same qualifications sa sunscreen as me. And again, ilalagay ko yung link guys to the product para mapunta talaga kayo sa official store kung saan meron yung buy one, take one na sale sa Shopee. So, thank you guys so much for watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, you might want to consider subscribing to my channel. Stay safe, stay healthy, stay hydrated. And yan, I will see you guys on my next videos. Bye-bye!